So, ito mga guys, meron tayo rito gagawin na higher 32 inches na LED TV. Kung makikita nyo guys, ayan, wala siyang display, madilim. Pero may boses, pakinggan nyo guys. Ayan, pero meron kung mapapansin nyo, may maaninag kayo sa mismong TV. Ayan, bali para ma-check natin yan kung ano yung problema niya, tututukan natin siya nito ng ginawa kong mas malakas na lumen na flashlight. So, itututok natin sa TV para makita nyo kung may display nga ba. So, ayan guys, makikita nyo meron siyang display. Ayan meron siyang display. Ayan. Ayan. Meron siyang nakikitang display. So, ibig sabihin nito guys, ang problema nito ay backlight o kaya ay backlight drive. Ayan. Meron siyang boses guys, pakinggan nyo. Ayan. So, ang gagawin natin dito is bubuksan natin to guys at para malaman natin at ma-diagnose natin ang sira kung backlight ba or backlight drive. So, meron din sinabi sa akin si Tomer na kapag pinower off, ayan, naka-power off siya. So, ayan na guys walang boses. At pinower on, magsisindi daw yung TV. Okay, magiging normal daw siya. So, ayan, tingnan natin kung magiging normal nga ba. Oo nga, ayan naging normal nga siya. So kung titingnan nyo ay ayos na ayos yung kanyang display. Pero nakikita ko sa part, ito sa may part na to, parang merong nag-biblink na parang kumukurap na liwanag. So malamang sa malamang ay may problema din yung kanyang backlight. Kaya ang gagawin natin dito para hindi tayo magkaroon ng mga back job or ano pang babalik para masabing ganun uli yung problema, papalitan na rin natin siya ng brand new na mga backlight. At i-check na rin natin yung kanyang backlight drive kung normal pa rin ba or hindi na. Kaya ayan, kung titingnan nyo guys, okay siya. Pero kapag nagtagal yan, ang nangyayari, bigla na lang siya magiging black screen. So, ito na nga guys, bubuksan na natin yung itong 32 inches na LED TV higher ang kanyang brand. Ito yung no display pero good yung kanyang sounds. So, sa aking pagbabaklas naman nga guys, ay wala naman ako nakita mga bloated na parts or yung capacitor niya dito sa backlight driver section. So, okay pa naman yung mga kanyang capacitor, malamang sa backlight yung kanyang problem. Kaya, before tayo mag-proceed dito sa kanyang board or sa kanyang supply ng backlight, ay check muna natin yung kanyang backlight para ma-check natin kung tama pa ba or okay pa ba yung kanyang mga backlight.
So, ito na mga guys. As you can see, medyo maitim na yung kanyang mga beads or yung mga sides ng beads. Ayan. Hindi makita. Okay. Parang ang labo ng bead. Ayan. Kung titingnan nyo, ito talaga yung original na kulay ng itong kung na to, ng heatsink. Yung pinakalalagyan niya ng beads niya. Ayan. Yung pinaka ilagyan ng ilaw. Yan talaga yung kanyang kulay. So kung makikita nyo, ayan. Ito kasi natakpan ng tape eh. Kung makikita nyo, ayan. Sunog na siya or burn. Ayan. Burn na siya. Ayan. Kung bakit, kapag tumagal na, ay nawawala na yung kanyang liwanag. Ayan. Oh. Tulad dito, ito yung part napapansin ko. Sa may part ka ko na ito may kumukondap. Ayan, ito siya. Ayan, ayan. Halos maitim na. Ayan. Gumagana siya pero pagka nag-init ay bumibitaw na. So ayan. Kaya ang gagawin natin dito, mga guys, ay papalitan na natin lahat sila ng backlight para nun ay mas sure na natin na hindi na magluluko or hindi na mag-didim yung ating display. Test Hindi na kailangan. Okay, para naman sa pag-test ng ating backlight para malaman natin kung ilang ang voltahe ng backlight na ito, i-check natin siya gamit ang ating LED TV backlight tester. So, ayan, naka-on na siya. Meron siyang auto volt na 300 volts yan. Automatic yan na magda-down kung ilan yung talagang supply lang ng backlight. So, i-test muna natin siya. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo, ayan, kulang na siya ng isa, dalawa. Ayun pa yung isa sa dulo. Ayan. Kulang na siya ng isang dalawang LED. Ayan. Tapos yung isa malabo pa. Ayan. Then yung isa patay na. Okay. Ang lumalabas na sa kanyang voltahe ay 25.6. Ayan. So, titingnan naman natin dito sa isa. Ito, kompleto siya. Dapat ganyan, kompleto yung liwanag niya at normal yung kanyang liwanag. So ang kanyang total na voltage is 26.9 or 0.8. Ayan. Dito mas mababa kasi kulang na siya. Kaya nag-shutdown na yung backlight kasi ayan, kulang. So nagkakaproblema na rin ang ating backlight drive pagka ganyan. Mataas na masyado ang kanyang ampere. Yung kanyang current para dito. Ayan, dahil para matest naman natin, dahil itong lumabas sa kanya is 25.6, para makompute natin, itetest natin yung isa kung ilan lang ang voltahe niya. So ayan, 3.0. So ibig sabihin yung bawat isa ng backlight beads na ito ay 3.0. Kung i-compute natin, dapat lumabas na tama siya. Tanggal kayo sa lubsob. Ay, nail clipper. Oo, nail clipper pala. Oo, di ba? Nail clipper. Oh. Ting. Ting, ang mahiwagang. Kamote! Kamote.
So, ayun na nga guys, na naikabit na natin yung backlight. At napalitan natin siya ng mga brand new. Bago natin siya i-fix or i-tornilyo lahat, i-check ko muna siya, i-final check ko muna siya kung okay na yung kanyang display. So, power on natin, naka-plug in na rin siya. Bali, check nga natin yung board na to kanina is okay, yung kanyang backlight drive. Then, check natin yung display kung okay na. So, ito, ayan guys, meron na siyang red light indicator or naka-power na siya. Then, power on natin. Okay. So, wait natin. Okay, ayan guys. So, kung makikita nyo is mas maganda yung liwanag niya ngayon. Unlike kanina nung before natin siya binuksan. So, yun lang ang kanya naging problem, yung backlight. Ayan. Okay yung kanyang display. So, iti-testing din natin ito mamaya kapag meron na tayo na i-load na signal or cable para makita natin yung display niya kung okay. So, i-fix ko muna ito guys. Lalagyan muna natin siya ng mga tornilyo para mailagay natin sa wall. Para ma-testing na rin natin. So, yun lang guys muna. Wait natin. I-tornilyo muna natin siya. So, ito na nga guys. Nilagay na natin dito sa wall. Then, nilagyan natin siya ng satellite cable. Okay. Naka-HDMI siya connection. Ayan, naka red light indicator na rin. Then, power on natin para makita natin yung display niya kung okay na. So, ayan. Nagkaroon na siya ng logo. Then, hintayin natin yung ating display. Tapos ang araw na pagtama ng magnitude 7 na dito sa Abra, agad na nag-inspeksyon at kinamusta ng Pangulo ang naging epekto dito sa probinsya, lalo na sa mga residente. Okay, hinaan natin. Masyado malakas. So, ayan guys. Mas maliwanag na siya. Unlike kanina. Then, kompleto na kasi yung kanyang backlight. Dahil kanina kulang yung kanyang backlight. Then, wala na rin siya na ako napapansin dito na kumukurap-kurap sa parts na to. Ayan. So, ayan, okay na yung kanyang display. Ang problem lang niya ay backlight. So, yun lamang guys at maraming salamat.